Okay guys, magandang araw sa inyong lahat guys. So ang pag-uusapan natin sa ngayon ay isang katanungan ng ating subscriber sa ating YouTube channel. So may katanungan siya, sasagutin natin yan. Tungkol sa Engineer Visa at saka SSW Visa. Okay guys, kung bago lang po kayo dito sa channel na to, ako po si Leo, isang OFW dito sa Japan. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe ay i-click nyo na yung subscribe button at saka i-click nyo rin yung all para notified kayo in case mayroon tayong mga bagong videos na i-upload. And then, pakiclick na rin yung like button kapag nagustuhan nyo yung video na to. At saka mag-comment kayo sa baba kapag mayroon kayong tanong. Okay guys, so yun na nga. So, maikling video lamang ito para lang sagutin natin yung question ng ating kababayan. So, ang question niya ay ito: Sir, ano kaya mas okay na visa? SSW or engineering? So, SSW or engineering visa. So, shout out sa iyo, Pauro. So, yun yung pangalan niya sa YouTube, Pauro. So, dito kasi sa Japan, so alam naman natin na mayroong iba't ibang klase ng visa. So, isa na yung SSW visa at saka engineering visa. And then, mayroon din yung trainee visa na tinatawag. So, kung graduate kayo ng degree course o kaya especially na yung mga engineering courses or technical courses, pwede kayo mag-apply sa kahit anuman sa nabanggit kong visa tulad ng engineering visa, SSW visa, or trainee visa. Qualified kayo doon. So, i-assume natin na engineering graduate yung si Pauro. Kaya nagtatanong siya kung SSW or engineering visa yung maganda. So, depende yun sa qualifications mo. Kasi kahit engineering graduate tayo, and then gusto natin magkaroon ng engineering visa, hindi rin madali. Kasi mayroong mga qualifications na dapat applicable sa atin. Actually, mayroon akong ginawang isang video, medyo mahaba yon. So, noong mga nakaraang buwan, may ginawa akong video tungkol sa medyo similar na question tungkol sa engineering visa din para sa mga fresh graduate ng engineering na gusto mag-apply sa Japan. So, panoorin nyo rin po yung video na yun. Nasa link sa baba, sa description sa baba, yung link. And then, panoorin nyo rin po yun. Kasi, mas detalyado yung video na yun. So, marami kayong makukuhang ideas doon. Okay, so, sa SSW tsaka engineering visa, so, dapat kasi, meron tayong tinatawag na experience, working experience. Kapag SSW yung visa na makukuha mo, so, kailangan mo dito, meron nga at least 1 year experience. Pero kapag engineering visa naman, dapat mas mataas yung experience mo. Usually, 2 or 3 or mayroon pang 5 years of experience. And then, kailangan, yung iba naghahanap pa na kailangan mayroon kang license or PRC license. Pero hindi naman kailangan, hindi naman lahat. Mayroon lang iba na kailangan ay board passer ka. Pero hindi naman lahat board passer. Ako nga, hindi naman ako board passer sa Pilipinas, sa PRC. Kung SSW naman o kaya trainee, mayroon ng mga training school dyan or Japanese language school na tuturuan kayo na mag-aral ng Japanese language sa trainee visa or SSW. Kasi may mga agency na nagtuturo. Mayroon silang partner na school para turuan kayo mag-Japanese language. And then, pag nakapasa na kayo, natuto na kayo ng basic, pwede na kayong maisalang sa selection para mapili kayo ng employer. And then, sa engineer visa naman, dapat mayroon ka na dapat na alam na Japanese language. So, usually, ang hinihingi dito, mas taas na Japanese level. So, karamihan, Japanese language or JLPT N3 or N2. So, yun level, mataas na level na. Yun yung level na hinahanap, N2, N3, para sa mga engineering visa. Pero sa SSW, kahit N5 lang or N4, okay na yun. So, medyo mababa lang. And then, i-level up mo na lang pag nandito ka na sa Japan. And then, tungkol naman sa sahod. So, syempre, kapag SSW, medyo tama lang, sakto lang yung sahod. Pero pag engineering visa, medyo mataas ng konti yung sahod mo. Pero hindi naman nagkakalayo. Estimate ko lang sa SSW, siguro mga 16 to 18 lapad or 160,000 to 180,000 yung basic salary. And then sa engineering visa naman, siguro nasa estimate ko 21 hanggang 23 lapad or 210,000 to 230,000 yung basic na salary.
So, sa engineering visa lang talaga ay medyo mataas yung hinihingi na qualifications kaysa sa SSW. So, dapat meron ka ng mga ganung qualification, 2 or more years. Engineering visa, 2 or more years of experience, working experience. So, yun lang naman yung mga major na pagkakaiba nila. And then, yung iba, halos pareho lang naman na. Dapat marunong ka na dapat mag-Japanese dito. Kasi hindi ka na nila tuturuan. Kasi karamihan sa mga nag-hire na engineering visa ay hindi na nila tinuturuan. So, ini-expect nila na marunong na mag-Japanese. At saka meron ng certificate ng JLPT. Kaya, mas mataas na yung sahod kesa sa SSW. So, sana nakatulong yung video na to kahit medyo maiksi lang. Sana nasagot ko yung katanungan mo. Okay guys, hanggang dito na lamang po yung video na to. Sana ay meron kayong natutunan. Sana nasagot ko yung katanungan ng ating viewer or subscriber. Kung nagustuhan niyo po yung video na to, ay i-click naman yung like button. And then, mag-comment po kayo sa baba kung mayroon pa kayong dagdag na katanungan. Okay guys, hanggang sa muli. Salamat sa panonood. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye.